What's up, what's up? Kumusta? Long time no motovlog. Haha! Ilang beses na akong ganito ba? So, life update, channel update lang. Yun, medyo naging busy kasi talaga sa work. Ang daming kaganapan. Ang huling motovlog ko pa yung ano, di ba? Yung aking road to recovery. Mula nung maaksidente ako, medyo talagang nawala ako sa ano nun. Nawala sa momentum. So ngayon ay Sunday, hindi ako magra-ride for leisure. Papunta ako ng opisina ngayon, meron kaming kailangan gawin ngayong Sunday. Supposedly first day ng off ko. Yon, may kailangan gawin. So yun nga, nawala ako sa momentum nung na-aksidente ko, nung pinangayos ko yung motor. Kasi medyo matagal din akong natenga nun. Halos isang buwan. Recovery ng motor, sa damages, tapos recovery ko rin sa injuries. Supposedly, marami na ako shoot dating video. Kaso hindi ko na talaga na-edit. Dapat yung Road to Recovery series, hanggang 5 lang pero try nating tapusin ngayon. Dati talaga sobrang haba, sobrang detalye ng mga videos na nagawa ko. Bali, nakita nyo dun sa mga nauna kong video, yung pagdadala namin sa kasa, pag-estimate, tapos yung sa isa sa mga pinaka-grabbing damage sa motor, yung sa CVT. Tapos yung isa kasi doon sa pinakamalaking damage o malalaking mga damages, yung sa chassis. Yun, bumalik ko yung aking chassis. And sabi sa kasa, yun nga, kailangan iwan sa kanila yung frame. Kasi nga yung chassis number, ganyan, kailangan i-order na panibago. Yun. So ito yung summary kung ano pa nangyari. Ayun, bumabaybay ako sa C5. Chill ride. May kasabayan ako na motor din. Tapos yung nag-stop kami sa intersection, boom! Binangga ako nung nasa likod ko. Hindi ko na nga siya nakita kasi nga, yun, sobrang bilis din. Tapos yun, pagkatapos namin makapag-usap, sabi ko nga, pakasa na lang. Tapos yun, sa hospital, sila na rin nagbayad nung sa x-ray, sa laboratory. Tama ako sa may balakang kita. Hindi nyo kasundin to. Ha? Matuli, namintuan eh, nakita eh. Kaya nga eh. Orange na eh. Hindi, ito, minto na to eh. Patigil na ako eh. Andun ako eh, oh. Minto na to, kasundin dyan mabilis. Tapos umabot ng halos isang buwan bago ako nakapaglakad ng maayos. Isang buwan din bago ako nakapagmotor ng maayos. Yun, talagang nawala ako sa momentum nun paggawa ng vlog. Maski doon sa mga ibang ginagawa ko sa bahay. Dati napaka-passionate kong magtimpla ng kape. Barista ba daw? Yun, talagang wala, nag-instant coffee kami. Pinaka-career ko dati yung paggawa ng kape. So, yung nakabangga sa akin, nagbayad ng damages. Umabot ng mahigit kumulang 30,000. Hindi pa kasama yung doon. Hindi pa kasama yung labor. Doon sa pag-estimate ko sa kanya. Yung pina-estimate ko lang doon yung yung mga nasira na presyo galing sa kasa. Okay naman kami nung nakabangga sa akin. Good terms naman kami. Nakapagbayad naman ng maayos. Wala namang naging problema sa bayaran. Talaga, kaya nakatagal din yung pagpapagawa dun sa motor. Kasi nga, unang-una, halos 1 linggo akong hindi makatayo. Hindi masyadong makaupo. Tapos, yun, kaya hindi ko siya madala sa kasa. Tapos hindi ko madala sa paggawaan, ganyan. Kaya yun yung nakatagal. Yung budget naman, after a week or so, siguro mga 2 weeks lang, nabigay na niya sa akin yung budget pampaayos. Yun lang, talagang
Yung recovery ko lang talaga yung nakatagal lang din. Tapos yung trauma. Kaya hindi rin ako masyadong makagawa ng vlog noon kasi nga may kaba ako pagka nagda-drive. May isang time pa nga nun sa may intersection talagang nangyari yung yung senaryo bago ako nabangga. Kumbaga parang naulit. Kinabahan talaga ako tapos pagdating sa pagsilip ko sa likod ko, truck pa yung nakasunod sa akin. Oh, baka may babangga na naman sa akin, ha? Ay, nako. Kala ko nung una walang sa akin, walang effect sa akin. Tapos yun pala, yun nga. Hindi ko ina-expect na meron pala. Bigla-bigla mo na lang siya mararamdaman. Yung channel ko nga, medyo kumonti na nga yung motovlog content. Na na siya, kumbaga, actually matagal ko na rin namang ginagawa yung mga montage. Yun. Sa ngayon, halos puro ganun na yung mga videos na nagagawa ko. Actually, marami pa ako mga hindi naka-publish na May mga naka-upload ako sa channel ko pero hindi ko pa siya napapublish. So, anong ina-expect natin sa channel update na to? Siguro, may motovlog pa rin. Try ko pa rin gumawa ng motovlog. Tapos, yun nga, montage, travel videos, mga drone videos especially. Kasi talaga nahilig ako sa drones. Mga travel videos namin kasama yung family. Mga bata, yan. So, siguro yung mga content natin sa mga motovlog, hindi lang limited sa pagmumotor. Pangkalahatan ba? Sa kalsada, ganyan. Mga road observations, road issues. Nabanggit ko naman dun sa isang video ko dati na hindi naman talaga exclusive for motovlog yung aking channel. Gawa nga ng gusto ko talaga mahasa yung yung pag-i-edit ko ng videos. Kaya ako gumawa ng channel. Kaya ako nagsimulang mag-YouTube. For memories ba? Na ganito pala ako ka pangit pag-edit dati, hanggang ngayon pangit pa rin. Yun. Tapos regarding dun sa mga nagre-request ng content ng ibang motor na nagamit ko, like yung SIP 125, wala na sa akin yung SIP. Pinagamit lang kasi sa akin yun ng barkada ko nung nasa barko siya. Ang hirap na kasi mag-maintain. Hindi ko kaya maintain yung dalawang motor, kaya nga hindi ako kumukuha ng isa pang motor eh. Yun, ang hirap mag-maintain ng dalawang motor. Yun, wala na rin ako update dun sa motor. Hindi na ako nababalitaan ng barkada ko tungkol dun sa motor. Tapos yung Mio Gear S, sa ate ko naman yun, wala namang problema dun. Minsan nadadala niya sa amin. Syempre, hindi ko naman masyado magamit. Kasi nga work from home ako eh. 4 days work from home, 1 day office. Kaya bihira din ako makalabas. Kung makalabas man ako para magpalipad ng drone yun, hapon. Nandito na ako sa Ruhale. Ito talaga yung daanan ko pag papunta ako na opisina. Minsan pag pauwi, dito na rin ako dumadaan pag di ko kasabay si Mrs. Tapos yung pocket bike content, yung brother ko kasi tumigil na rin siya na pagbebenta ng pocket bike. So yun, konti na lang din talaga yung pocket bike content. Yun talaga yung isa dun sa mga bumuhat sa channel, pocket bike content. Kaya yun, pasensya na, wala na masyadong content tungkol dun. Sayang, naka-dual cam ako kanina kaso nakalimutan ko yung camera ko sa GoPro. Yung memory card niya nandun sa drone. Wala akong magamit. Yun, isa pang update, yun nga, yung mga drone videos.
Nagsimula ako sa mga GPS drones, yung mga camera drones. Tapos ngayon medyo nahihilig naman ako dun sa FPV, mga first person view, mga manual mode, yung mga dumadive. Pero newbie pa rin ako dito. Yung mga bumabanking-banking na drone shots, yun na nahihilig ko. Saka sa mga indoor drones. Saka kaya yun, yung aking free time minsan doon na pupunta, sama yung mga bata. Basically yun lang naman yung update. Nakalimutan pa ba ako? Yun, sa work may medyo transition period kami, kaya nakikiramdam pa rin ako. Nalipat na kami ng bagong team. Nakikiramdam pa rin ako doon sa mga bago kong kasama sa team, saka doon sa mga trabahong binibigay sa amin, kaya yun, doon muna ako nakafocus ngayon. Dito na ako sa Tipas. Ang oras na, last 10 yung call time namin, 9:45 na, kaya ba to? BGC. So yun, dito na lang muna. Kita-kits sa susunod na video. Salamat sa panonood. Medyo bumagal yung ating YouTube channel, nawala sa algorithm ng YouTube, kaya yun. Try natin buhayin. Kita-kits susunod na video. Salamat, bye bye. Yung trip dito sa ano yun, dun sa dinadaanan ko papasok, nilagyan nila ng bike lane magkabila. Supposedly, originally 2 lanes to papunta pabalik, tapos nilagyan nila magkabila ng magkabila ng bike lane. So paano ngayon yan? Sakit sa ulo, no? So additional info lang to tungkol dun sa pagkakabangga sa akin nga pala. Ang reason nung nakabangga sa akin is hindi daw kumagat yung preno niya. Kasi yung rotor disc ng kanyang brake disc harap likod ng kanyang motor, Motorstar C200, hindi ko alam kung ASR or whatever trim. Ano na, kasing talas na siya ng kutsilyo. Pwede ka na maggayat ng carrots. Ano sir? Damage na motor mo. Pa? Motor mo, damage. Hindi talaga kumagat yung pre. Kanina pa yung naglolo ko eh. Maglagpas yung alamang. Nipis na eh. Hindi ko alam kung bakit nag-ano dyan. Ang nipis na ng rotor mo eh. Put na? Ang nipis to, nakakahiwa na. Minsan kasi kumakapit tapos minsan hindi. Lalo na kapag malayo yung biyahe. Ayun. Hindi talaga kakabit eh. Oh. Yung brake pad pa. Una pa lang, yung pag ano ko dyan, preno ako sa likuran. Tapos pag likuran, bitaw ako sa likuran. Kapit ako ng preno sa harapan. Ayaw rin. Tapos pinagsabay ko, ayun, medyo kumapit. Tapos yun, yung kumapit na, nandito na. Kaya medyo bumaling ako pakaliwa. Kaya medyo nag-slide ako dyan, oh. Sa alabang pa lang, nagkaano na, parang ayaw kumapit ng ulihan. Hello? Hindi ko rin mag-check kasi may trabaho, busy rin kasi. Tapos di ko hindi ba na magagalaw yan? Magas din eh. Magas? Saan sir? Magas yan. Yun, kaya talagang hindi nakakagat yung preno niya. Tapos medyo mabilis pa siya, kaya yun, salpok. Ang alam ko, meron akong video na in-itemize ko yung mga nasira sa akin. So ipapasok ko na lang dito.
Ayan, damage assessment. Gas-gas sa fairings. Yung panel na to, hanggang dito. Ito, may tama. Dito may maliit. Gas-gas dito. Basaga, ay puto lang puto lang side mirror. Gas-gas brake lever. Umangat yun sa box. Umangat. Gas-gas sa fairings. Gas-gas sa fairings. Basag ang taillight. Lusot. Gas-gas sa fender. Tabingi ang gulong. Buong puto lang crankcase, ay basag ang crankcase, basag ang cover, may leak ang shock, may langis, tanggal ang air filter, airbox. Noon, parang tabingi yung tayo. Nga pala mga clips dito, tanggal din. Tanggal ang clips, walang clips. Tingnan mo kung ito. Ito malinis, walang langis, walang leak. Yung isa may leak. Yan yung mga yan yung mga nasira sa akin. Nung una, ang dami ko hindi napansin diyan nung una. Tapos nung kinaumagahan, kinabukasan ko na lang napansin na sira pala to, basag pala to, tabingi pala to. Kaya nung inuwi namin siya, sinakay namin siya sa barangay patrol. Shout out nga pala sa barangay patrol ng Muson. Salamat sa pagsasakay ng motor ko saka sa akin. Wala talaga ako idea kung paano ko iuwi. Buti pa yung nakabangga sa akin, meron silang closed van na pwedeng pagsakyan Sa akin wala talaga Hindi naman kakasya dun sa XL7 namin yun. Yung una talagang pumasok sa isip ko ng aksidente na yun, bigla ba yung pagpreno ko? Baka naman nabigla ako ng preno kaya binangga ako. Pero hindi. Ang naging basehan ko nung pinanood ko yung video, yun yung naisip ko nung tumatayo ako galing sa pagkakabagsak. Nung napanood ko yung video, nakita ko tumigil yung kasabayan ko na Cafe 400 yata yan. Kaya sabi ko, hindi bigla yung pagtigil ko. May kasabay ako Mas nauna nga siyang tumigil kaysa sa akin. Ako, pagka tumigil siya, titigil din ako. Yun lang, wala talagang braking power yung nakabangga sa akin. Sabi ko pa naman dati, gusto ko ng disc brake harap likod para may braking power. Kaso, sumasablay pa rin pala, depende sa pagme-maintain. So yan guys, huwag nyo kalimutan yung pagme-maintain ng motor nyo. Araw-araw nyo yung ginagamit. Lagi nyo sinasakyan. Buhay nyo nakadepende dyan Proper maintenance. Proper maintenance sa proper driving technique. Etiquette. Yung naramdaman mo na may problema sa motor mo tapos sumahataw ka pa. Yun. Medyo na yun. Medyo very wrong yun. Medyo na very pa. Ako pag may naramdaman ako medyo kakaiba sa motor ko, like nung unang gamit ko nito after ko ma-aksidente, medyo parang pumupugak siya. Gilid agad ako, pinakaramdaman ko muna.
Pagka may naramdaman ka ng mali sa sasakyan mo, tumigil ka na. Patingnan mo na. Mas safe pa yung marami kang kasabay sa red light. Kaysa dun sa abutan ka ng red light, ikaw yung nasa harapan.